Magandang umaga po sa ating lahat. Nagbabalik ang sa panggulay. At ngayong umaga, hindi po about to sa gulay, no, pero about sa pag-alaga ng ating mga poultry animals. At ito po ang ating topic ngayon ay 5 bagay na dapat mong malaman sa kinakaing broiler products o yung mga manok ba na nandyan sa mga merkado na tawag ng iba 45 days ganon. Yung mga nabibili natin. So 5 bagay na dapat mong malaman about sa kanila. So ayan na. Buburi pa. Para hindi sumubos. Inay lang para dugay. Okay, una po, ang mga kasagaran po ng mga broiler poultry products na bili natin dyan ay nagko-contain po ng unhealthy fats and of course toxin kasi nga hindi sila masyado nakakagala, nandiyan lang siya sa isang confinement, so nagko-contain sila ng high amounts of fats na pwedeng maging sanhi ng napakaraming sakit, obesity, cancer, diabetes, gano'n at iba pa. So kayo po yung merong dinadamdam na mga ganyan, dugangi babes, dugangi mo bubud, ay pwede pong i-consider natin yan. Then number 2, ang mga feeds po na kinakain ng ating mga broiler na mga chicken and poultry contains po hormones and steroids. Although po hindi po inaalaw ng ating Food and Drug Administration, ano ba yun? Bureau of Food and Drugs, sa US pala yung FDA, Bureau of Food and Drugs, yung mataas na level ng hormones, pero nagko-contain pa rin po sila ng estrogen and progesterone na yun nga, no, yung iba ilinilink nila dun sa incidence ng homosexuality, ganon, kasi nga hindi balance yung hormones yung hormones kasi na progesterone at estrogen, yun yung nag-govern sa pag-grow ng ating mga katawan, pati na rin yung ating katauhan, babae ka ba, kasarian, or lalaki. Kaya nagkakaroon ng imbalance pagka maraming hormones na nilagay. Pero kahit konti lang ho yung hormones na nandyan sa feeds, no, mayroon na ho itong adverse effects sa ating katawan. The number 3, alam nyo ba na ang mga broiler products ngayon ay pwede nang i-harvest? Dugangi! as fast as 25 days. So dati 45 days. Pero ngayon, as fast as 25 days, ganun ho kabilis. 1 to 1.5 kilograms na ho yan. Imagine nyo kung gaano kabilis yung pag-grow ng ating mga broiler products. So pagka mahilig ho tayo sa mga instant ganyan, meron na itong hindi din maganda na dulot sa ating katawan. Pero pagka yung mga natural lang, or yung mga at least ba patient tayo na maghintay, maging maganda din ang resulta sa ating katawan. Pero pagka gusto natin yung mga instant noodles, instant cafe, instant chicken, ganon, hindi rin maganda yung resulta sa ating katawan. Kaya mga tao ngayon, gusto nila instant lahat, instant asawa, instant baby, instant ganon, pati pagkain, instant pagkain. Okay, then number 4, yung mga poultry products po ay nagko-contain yung feeds nila ay nagko-contain mostly ng blood meal, dugo, bone meal, buto, and then of course yung meat, kasi nga para nagko-contain ho yan ng maraming protein. So yun po isa din na nagpapabilis ng kanilang paglaki. So sa mga ayaw sa dugo, kapatid nating mga Muslim at iba pa, mga Adventist, hindi nila gusto yan, ng mga dugo. So yan yung kinakain ng ating mga kasagaran na kinakain ng ating mga manok na nandyan sa kanilang feeds. So hindi ko naman sinasabi na hindi maganda yung kanyang klase ng feeds, pero kayo na ho yung maghusga sa inyong sarili. Then lastly po, it contains, number 5, it contains chemical residues of antibiotics and other preservatives. So yun nga, along with the meat that we are eating, we are also eating to ourselves chemicals such as antibiotics and preservatives. Kaya hindi tayo magtataka na yung unang kapanahunan, yung lifespan ng mga tao maabot hanggang sobrang 100, no? Sa Bible nga, merong 900 plus. Metusela. Yan. Pero ngayon, no, edad mo 30 pa lang, 40 pa lang, parang ka na tigulang ka na, matanda ka na, dahil yan sa mga ating kinakain. So yun po, no, sana meron tayong nakuha sa 5 bagay na dapat mong malaman before tayo or sa ating pagkain ng mga broiler products na ating nabibili sa market. Di ko sinasabing hindi na ho tayo bumili.
Kasi nga, pagka wala din broiler production, commercial scale, ay magugutom din tayo. Pero sinasabi ko ho, kung meron ho tayong option na mag-alaga ng sarili nating poultry, gaya nito, may manok, may pabo, may pato, ay gawin ho natin. Ika nga, meron maraming technologies ngayon, free range chicken o kahit ganitong simpleng backyard production lang ay makakatulong na ho sa atin. So yung concept ho ng farm sustainability is pakainin nyo muna yung sarili nyo, then after that kung merong matira ibenta nyo sa tao. So pag tayo marami kang ganyan oh, mga manok oh. Sino pang magugutom yan? Ayan, dito tayo sa bukid. Yan, tingnan nyo. Marami pang mga lupa na hindi na-utilize kasi mahirap yung tubig dito. Pero pagka tag-ulan, mayroong potential na pwedeng gawing gulayan. Kagaya ng mga ginagawa natin dyan. So yan, sa mga subscribers natin dyan na tumatangkilik sa ating mga ginagawa ng mga video, maraming salamat po. Magbabalik pong usapang gulay. Subscribe na ngayon at pindutin yung notification bell para updated tayo sa ating next uploads. Ayan, bye bye po. Grabe na balong. Di na niya ko nan beb. Palangga na niya kaayo ka na. Kanang laki. Di na niya kuyugan ko na nila. Sa likod sa babo. Ha? Yan, apa yung mga baboy dito. Yan, mga backyard lang ni siya. Ilang purpose diri is for self-consumption lang jud. Ila lang kaunon. Wala lang manusik na. Nami oh. Hello. Bye-bye na sa aton vlog, beb. Bye-bye. Ano sa may mo masulti? Wa!